Base sa balitang kumakalat, nakaalerto na ang missile system ng US. Inaasahan kasing lalapit sa Batanes ang military exercises ng China at Russia. Ganitong-ganito din daw kasi ang ginawa nila sa Ukraine. Nagkunwaring mag-e-ensayo pero ang totoo sinakop sila bigla ng Russia. Pero hindi tayo magagaya sa Ukraine. Papalapit pa lang sila dito, nakatutok na sa kanilang missile system ng Amerika. Kaya hindi umubrang pakiusap nilang tanggalin daw yan dito. Itututok pa rin namin yan sa inyo pag sinubukan yung lumapit dito, China. 根据年度计划和中俄双方共识，中国和俄罗斯两国军队于7月上中旬，我们注意到有关报道，中导是极具冷战色彩的战略性进攻武器。 本就不应该出现在本地区，美菲应言行一致，立即撤走并永不部署。近年来，美方在军控领域毁约退群，严重冲击国际军控与裁军进程，还把盟友伙伴绑上战车，制造紧张对立，破坏地区和平稳定。中方对此坚决反对。我们敦促美菲 尊重地区国家人民求和平、谋发展的共同愿望，多做有利于地区和平稳定的事。 Pero speaking of nananawagan silang dito tanggalin ang missile system ng Amerika, nananawagan din silang tanggalin din daw natin ang isinadsad nating barko na tila nagpapahinto at pumipigil sumasagabal daw sa China. Matapos lumabas gusto nilang ipatanggal lahat ng depensa dito para madali nila tayong masakop. Hindi kami natatakot sa inyo, hindi kami sunod-sunuran sa China. 我们敦促菲方立即撤走人员船只，不要在错误的道路上越走越远。菲方有关行径严重侵犯中方主权，公然违反南海各方行为宣言，特别是第5条规定，在南海制造新的紧张因素，进一步破坏地区和平稳定。 中方对包括仙宾礁在内的南沙群岛拥有无可争辩的主权，中方维权执法行动正当合理。 Pero ayon kay House Speaker Martin Romualdez, hindi tayo gigirahin ng China dahil alam nilang lalaban si BBBM pag inatake nila tayo sa WPS. Alam nilang hindi lang display ni BBM dito ang Amerika. Alam nilang gagamitin ni BBM yan, natatakot din ng China sa WPS. Mali ang China. Mali ang ginagawa ng China. Siguro alam naman lahat yung arbitral ruling. Yung buong mundo kasama natin. Eh di paano tayo makakamali dyan eh. At tama nag-oath ang ating presidente, di ba? That he will protect the national sovereignty and territorial integrity. He will not give an inch. So tama ang ginagawa ng presidente. Siyempre, nanunubok lang yung China. Binubuli lang tayo. Nanunubok kung, di ba, atras pa tayo o hindi. But we have, you know, the community of nations supporting us. We are getting multilateral support. Mapapabuli ba tayo? Ugali ba natin na mapapabuli ba tayo? Hindi. Hindi dapat. At we have to tell China that tingin na yung pagka-aggressive yung stance nila. Di ba? Kasi yung nangyayari po, at tinan mo yung mga survey. Anong tingin nyo ng Pilipino sa China, sa Machino? Distrust. Bagsak na bagsak. Yeah. Nung sa Bandino, sinabi ko sa Ambassador Wang ng China, Mr. Ambassador, when I first met you, the relations between the Philippines and China was actually good. Under your watch, it has deteriorated to the lowest of the low. Gusto mo na ito lahat nangyari under your watch? Let us not make the West Philippine Sea issues define the totality of the nation. Ibig sabihin, bakit yung buong relasyon ng Philippines and China ay West Philippine Sea? Sa totoo lang po, ang daming Pilipino, karamihan tayo, may Chinese blood. Yung ethnicity natin, very close to China. Sa totoo lang po, mas kamukha ng mga Chinese kaysa mga Amerikano. Di ba? At kapitbahay natin. We celebrate culture, we celebrate trade, we celebrate education. We celebrate for marami naman facets ng relationship. Let us celebrate that and let us make that the definition of the relationship and not this disputes. Let's say, okay, napayag na tayo na hindi tayo nakakaintindihan dito. Pero huwag lang tayo mag-away tungkol dito. Isang tabi muna natin to and pag-usapan na lang natin to.
Pero dito na lang natin focus. Diba? Culture, education, miski food. Diba pag may celebration tayo, saan tayo gusto kumain? Chinese restaurant. Hotdog, Chinese restaurant, laureate, diba? Masiyang pa yan. Kanin. Sa McDonald's, wala naman kanin. Huwag tayo mag-vlog, baka maningil sa atin. Sorry. Maningil sa atin, nagbanggit kayo. Pero, i-edit mo na lang yan. Pero alam mo, Mr. Speaker, marami kasing natatakot dahil sa social media, maraming nagpapalutang na, hala, gigirahin na tayo ng China dahil sa stance ng Marcos administration. May dapat bang ipangamba ang general public sa nagiging actuations ngayon ng China towards the Philippines? Okay. Pag-isipan muna natin to. Hindi tayo Pilipino, hindi tayo China. Pag may isang malaking bansa, di ba? Apin at awan, igigirahin ng isang maliit na bansa. Example, Russia, Ukraine. Sino man talo dyan? Di ba? Okay, mas maliit na bansa, mabuli. Kaya na ibuli. No. Pero, okay ba yung Russia ngayon? Yung biggest loser dito ang China eh. At sa totoo lang po, gumagana yung China. Kasi yung ekonomiya nila ngayon, dahil sa sitwasyon, world economics, humihina ngayon yung ekonomiya ng China. 18 months ago, nandun si Presidente, kasama ko dyan, nadinig ko kay President Xi, the future of China is the ASEAN for its economic recovery. Sa gitna po ng ASEAN ang Pilipinas, ba't hinirahin mo ang Pilipinas na isang malaking bahagi po ng ASEAN? Mawawala ng future nila sa economic recovery. Maging paraya din sila. Hindi nila gagawin yun. So, kaya mong i-assure yung taong bayan. Kasi ang masang Pilipino natatakot. Hala, baka girahin tayo ng China. Hindi totoo. Hindi mangyayari. That's what you're saying. Naniniwala ka pa talaga? Sinabi, kung ako si President Xi, ano mang mawawala sa Pilipinas at sa China? Mas malaki mawawala. Malaking bansa ang China. Eh tayo, sige, kaya nila, apihin tayo. Baka kaya, pero anong gagawin nila pagkatapos? Di ba? Si President BBM, anong sinasabi? I am a friend to all and enemy to all. Hindi naman kalakaban niya yung China. Hindi naman nag-pivot yan sa US eh. Binalaan silang niya. Kasi yung dating administrasyon, yan ang pivot. Di ba? Sabi pa ng dating presidente, maging probinsya na lang tayo nung China. Happy na tayo lahat eh. Papayag ba tayo? Maging Chino lang tayo. Ha? Hindi naman siguro, di ba? So, yung ginawa ni PBBM, binalansin na lang niya. Di ba? Huwag naman dito tayo sa ano. Di ba? Nandito tayo. Di ba? Yung mga sinasabi ng EDCA sites palagay mo, kung walang aggressive behavior ang China sa mga fisher folk natin dyan, yung artisanal fisherman, yung maliliit na mangingisda, kung yung freedom of navigation ay maayos, makakaroon ba tayo ng EDCA sites? Wala naman eh. Pero yung isang treaty partner ng US, nagvo-volunteer, di ba? Nag-ayusin niya yung mga military bases natin for interoperability. Pero sa totoo lang po, yung mga bases na yan, at alam mo naman to, di ba? Hindi naman para sa territorial or external threats. 99% of the time, ginagamit niya pag may typhoon, kalamidad, disaster, may lindol, may vulkan, di ba? May bagyo. Ang military natin with the transport, yung airlift capacity, yun ang ginawa. Eh ngayon, inayos, galing lang ako sa basa, kakayos ng Amerikano yung runway. Sino mo nga yan? Philippine Air Force, mag-airlift, di ba? Inayos na lahat mga ano. At yung maganda dyan, at least natin ito, Philippine bases. Ginagamit lang yan ng Amerikano pag may mga joint exercises. Pero otherwise, atin yan. Atin yan. It will always be ours pag may joint exercises. At pag may joint exercise, nag-iwan pa sila ng mga equipment. So, lalong gumaganda ang ating capacity building for our national defense. One last question regarding the WPS. In terms of legislation, ano ang pwedeng maitulong ng lehislatura para kasi we cannot forever rely with our allies in terms of para bantayan ang West Philippine Sea, ang isla natin doon. Anong pwedeng magawa ng mga legislators? Batas. Budget. I-increase natin yung budget. Ng defense? Of course. Defense. Paano ba? May specific ba? Opo. Doon nga sa nung binisita natin yung Calayan Island Groups sa Pag-asa Island, agad-agad nakita natin, haba natin yung airport para yung mas malaking aeroplano makapasok. Yung parang marina para sa mga sea assets, yung mga maritime assets sila, pwede sila doon magtago pag masamang panahon. Meron ibang mga features dyan, kaya lawak, sa Rizal, na pwede natin maglagay ng causeway. Basta pagandahan natin yung yung mga facilities at kailangan din yan ng budget, no? So, yan ang isang malaking parte ng ating budget na kailangan ng ating
armed forces and defense department. May specific din. Like the budget of the defense from this much will go this much. It's up to the... Hinintayin din natin yung mga recommendations ng DND ng AFP. Pero definitely, tataasan natin yung budget ng defense. Tuloy-tuloy pa yun kasi we have to do our part. At sa totoo po, nakita mo na yung budget. The budget has increased by almost 10%. Okay. So we can make a corresponding increase there. Okay, sige. Ngayon, ikaw, bilang Pilipino, ano ang masasabi mo at reaksyon sa balitang ito? Mag-iwan ka ng komento sa ibaba at atin pong babasahin isa-isa.